Sa tingin niyo po, sinong mas toxic? Ang mga matatanda o mga bata? Sinong mas masama ang ugali? Ang mga matatanda o bata? Ayaw niya magsalita, no? Halos matatanda kasi kayo dito eh. Simple na lang ang tanong. Sinong mas maraming issue nagpo-post sa Facebook? Bata, matatanda? Matatanda. Sinong mas reklamador? Matatanda o bata? Matatanda. Sinong karamihan ang nakakulong may kasalanan na nagawa? Matatanda o bata? Matatanda. Alam niyo na sagot. Aminin natin, toxic ang ugali ng mga matatanda. Amen? Lalo na minsan ang mga magulang. Ninyo po napansin? Pag nangangatwiran ka sa mga matatanda, anong sasabihin nila? Sumasagot ka na ngayon, lumalabang ka na. Di po ba? Pag sinusuway mo yung matanda dun sa mali na ginagawa niya, Mami, bawal ka nang kumain ng matataba. Daddy, bawal ka nang lumilibot ng lumilibot. Mainit. Uncle, bawal na sa'yo ang pag-iinom. Anong sasabihin nila? Wala kang respeto. Hindi po ba? Pag minsan pinagtatanggol mo lang yung karapatan mo, anong sasabihin nila? Ang sama ng ugali mo. Di po ba? Kapag hindi mo lang sila mapagbigyan, halimbawa humihingi ng pera, anong sasabihin sa iyo? Ang damot mo. Kapag tumahimik ka, lumayo ka, dahil hindi mo na kaya yung toxic attitude ng mga matatanda, anong sasabihin nila? Wala kang utang na loob. Hindi po ba? Sino talaga ang toxic? Bata o matatanda? Milagro na lang pag nakakita ka, nakasalamuha ka ng matanda na hindi toxic, na walang masama na ugali. Sa totoo lang, ang mga bata, likas niyan ang maging masiyahin. Likas ang mga bata na sila ay sweet, sila ay mapagmahal, sila ay mabait. Pero bakit nagiging toxic ang bata minsan? Kasalanan ba talaga niya? Hindi. Bago mo sisihin ang bata, bago mo pagalitan ang bata doon sa kanyang masamang pag-ugali, tingnan mo, sinong nagpalaki sa kanya? Amen? Sinong matanda ang kasama niya? Sinong nakakasalamuha niya? Hindi magiging toxic ang ugali ng bata na siya lang. May pinagmulan yung toxicity niya, yung masamang ugali niya. My dear friends, even Jesus warns His adult disciples, not to be toxic towards children. Anong ginawa nito mga alagad ng ating Panginoon? Lumalapit lang daw yung mga bata para magpabasbas sa ating Panginoon. Pero anong ginawa ng mga alagad ng ating Panginoon? Pinigilan sila, pinagalitan pa sila. Ang ganda naman ng nais ng mga bata. Pero bakit kailangan pa silang pagalitan? Bakit pa sila naging hadlang sa kanila? Kasi nga, toxic ang attitude. Masama ang pag-uugali. Anong sabi ni Jesus? Hayaan niyong lumapit sa akin ang mga maliliit na bata. Huwag niyo silang pipigilan. Bandang huli, ang mga matatanda, silang pinagalitan. Ang mga matatanda, madalas, sila yung nagiging hadlang sa pagiging mabuti ng mga bata. My dear friends, it is good to evaluate ourselves. Do we have toxic attitudes? What are my learned bad behavior? As we grow, we develop these patterns of bad thinking. As we grow, we learn how to treat others badly. Ang problema ng mga matatanda, dahil naisip nila, kala nila tama. Di po ba? Ang problema ng napakaraming matatanda, iniisip nila dahil matanda na ako, may edad ako ang tama. Pero mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi ibig sabihin, naisip mo kahit na matanda ka, yan na ang tama at mabuti. Mga kapatid, hindi rin ibig sabihin na may edad ka na tama ka na. Marami kasi dyan, tumanda pero walang pinagkatandaan. Aminin natin, marami ang mga matanda
pero tumanda na paurong. Masakit man sabihin, pero totoo. Please remember that. Your age doesn't make you right. What will make us right? It is wisdom. Pag alam mo ang katotohanan, matanda ka, bata ka, tama ka. Please, spare your children from your bad behavior. Maawa naman kayo sa inyong mga anak. Maawa naman kayo sa mga bata. Instead of having a toxic attitude, why not choose today to be an inspiring person? Amen? I think it is also good to us. In my life, as an adult, do I motivate the young? Ano po ang sabi sa Biblia in the book of Proverbs? Train up a child in the ways of the Lord, and when he is old, he will not depart from it. Napakalinaw ng turo sa Biblia. Sabi, train up the child. It does not say scold a child. It does not say hurt a child. The commandment to us is train up the child. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng train? Nakakita na po kayo ng train? Yung sinasakyan? Alam niyo po, maraming mga tao nagkakamali dito. Akala nila, yung train, yun yung buo na mahaba. Amen? Mali po tayo doon. Yung train, yun lang yung nandun sa harapan. Yung pinakauna na merong engine. Anong tawag nyo doon sa mga hinihila niya, doon sa likod? Hindi po train yun. Ang tawag po doon, carriages. Ang tawag po doon sa mga yon, wagons. Yung train, yun lang yung nandun sa umpisa. And look at that. That's a very beautiful metaphor. That is a very beautiful analogy, image on how we should help children. Be a train to your children. Ibig sabihin, dapat ikaw ang nasa umpisa. Dapat pinangungunahan mo ang mga bata. Pero ang tanong, saan mo sila pinangungunahan? Sa mabuti ba? O sa pagbibisyo, sa masama? To train up a child means be in front of the child always. Be a good example to the child. Amen? To train up a child means you should lead the young ones. To train up a child means you should pull the little children towards the Lord. The best way to train a child is not by scolding them. It is not by punishing them. But the best way to train up a child is to show them, not only to speak to them. Tandaan niyo po, ang mga bata, ang mga anak niyo, palagi kayong minamasdan, palaging nagmamasid, natututo sila sa inyo, palagi, bawat segundo, bawat minuto. Kahit na hindi po kayo magsalita, kung naman meron kayong ginagawang masama, yun yung mapipick up nila, yun yung matututunan nila. We learn by seeing. Our eyes have ears. We listen through our eyes. Mas malaki pong impact yung ginagawa mo kesa dun sa sinasabi mo. Kung toxic ka, anong kailangan gawin? Napakaganda ng paalaala. In the book of the prophet Isaiah, it says, return, go back to the Lord and live. The Psalms invites us to ask God that we may have a clean heart. That God create in us a clean heart. Mga kapatid, habang malayo ka sa Diyos, habang luma ang iyong puso't marumi ito, magiging toxic ang ugali mo. Amen? Mga kapatid, mag-ingat po kayo. Habang toxic ka, toxic din ang anak mo. We pray that as adults, yes, we make mistakes, but let us correct them. May we help to train up our child in the ways of the Lord.